lumabas pa nung sa Chris TV. I think may umamin na crush na yung isa. But kahit doon pa lang, alam mo na natural yung chemistry nila, lumalabas on screen. So hindi napepeke. So I guess yun yung nag-work sa kanila. At the same time, they're really good actors. Promise. Wala marating dalawang to. Any comment from Rodrigo and Lisa? Sa akin naman po, nung una, syempre natakot kami, tsaka na-pressure kami. Kasi syempre, si Direk Cathy, yung time slot, yung laki ng movie, ng teleserye. Tapos, first actual team-up namin na sa Love Team. So, nung nag-taping kami, parang wala kaming alam sa lahat kasi nasa bundok kami sa Baguio eh. So, ang layo namin sa lahat. So, hindi namin alam kung anong reaction ng tao. So, sabi lang namin, basta enjoy lang tayo. So, para kaming naging pamilya doon. Kasi kami lang doon sa bundok, wala kaming ibang kasama. So, siguro dahil kami lang doon, wala kang CR na maayos eh. So, feeling ko dahil sa bonding na yun, na kami lang, doon kami naging close, naging, kayo lang magkasama eh. So, everybody got to know each other more. Mas naging, parang totoong pamilya, yung La Presa family. So, siguro, yung truthfulness, dahil sa situation na yun, na feel ng tao, siguro. And, sinabi lang namin, basta mag-enjoy lang tayo. Basta tayo nag-enjoy, syempre yung nanonood, mag-enjoy din. So, yun na. Hindi siguro. Nag-enjoy siguro. Oh, what about you, Lisa? Yun, like Enrique said, parang feeling ko naramdaman ng tao yung sincerity. Kasi being on the mountain together, na kami-kami lang, syempre, wala kaming makakausap na ibang tao. So, we all had to get along and get to know each other. And all we wanted in the beginning was just to have a great show, to be happy. And that's what the Forevermore set was. We were always happy. And we were just enjoying what we were doing. And the people felt that. The people felt the happiness of the show and the lightness. And siguro, also, bonding in Baguio, mas naging close kami. So, when we act, when we do our scenes, we're very comfortable with each other. Oh, yung mga comment na ibang tao parang kumpara dati, parang sinasabi, parang may something. Yun lagi yung sinasabi kumpara sa mga iba like previous. So yun siguro. Dahil sa special bond yun, sinasabi niya, parang may something. So, yung something na yun, siguro nagkano sa kanila. Yeah, thank you. Isang question lang kay Lisa. Liza. Liza, sorry. Yeah. Outside ng Love Team, at saka outside the movie roles, what do you look for in a man in general? Si Superman. Actually, wala po kasi talaga akong parang ideal guy. Wala talaga. Parang, because I don't want to expect, because I don't want those expectations to be ruined also. So, kasi love, you can never tell. You can never tell when it comes. You can never tell who it will be. So I'm just going with the flow, whatever happens. Yeah, thank you. Galing talaga sumagot ni Liza, parang si OG lang talaga. Liza, may tanong ako kay Liza. Liza, sa mga sa mga love scenes mo, sa mga parang yung mga eksena nyo may love angle dito, anong humingi ka ng advice sa manager mo? Sa love Experience yun eh. experience kay Tito OG. Hindi naman po, pero kay Tito OG, hindi ko alam. Kung naghihingi ka ng advice sa kanya, Hindi ko maalala, humingi ba ako Tito OG? Hindi ako humingi ng tungkol sa love. Pero dati, huwag ka nang hihingi. Pangaral ko yan sa'yo. Ngayon na ito ang magtatanong. Sino pa? Magtatanong si Alan Jones. Well-behaved Well-behaved siya. Ngayon na? Okay. Kasi daw yung mga itatanong niya na itatanong tuloy. Okay, naaagaw. But stay the way you are, Alan, Wow. Oo, tapos tanong ko na kay Liza kasi nabanggit na nga kanina niya na sobra kayo naging close sa bundok, 'di ba? Talagang mas nakilala niya isa't isa. Ano yung pinaka gusto mo, Liza, na
na-discover mo or nakita mo kay Ken na pag naiisip mo yun, parang pwede talaga siyang maging boyfriend sa'yo in the future? At ano yung mga ginawa niya sa'yo na talagang sobrang kang kinilig at natuwa ka talaga? Siguro, gusto ko yung lightness niya. Very fun siya kasama sa set. And hindi siya mayabang. Yun yung gusto ko. And yung parang pang-boyfriend material, he's very family-oriented. Gusto ko kasi yung gano'n. Yung parang, he always thinks of the family first. He always thinks of his mom and his sister first. Oh, may sampalan. Oh. Physical. Oh. And, what are the gestures that he did na kinilig ako? Kung napanood niyo yung ASAP, tapos yung lumuhod siya. Yun na. Ano? Paano kilig na kilig ka naman habang sinasabi mo yun? Ano? Lumuhod siya sa harap mo. Tapos? Ewan ko, kinis niyo yung kamay ko. Kinis yung kamay mo. Kamay pa lang yung kinilig ka na ng ganyan, ha? Hindi, yung mga maliit na surprise na, mga konting bagay, pero... Dali lang mamaya ka pa eh. Ito muna, Liza. Ano ba yung, bukod doon sa kisa? Kasi recent lang yung sa ASAP. Ano yung mas ginawa niya pa in the past? Na mas, Dati. Oo. Ano man ginawa mo para sa akin? Mamaya pa daw ako eh, sabi yun. Hindi mo maalala. For my birthday, binigyan niya ako ng necklace. Na alam? Necklace. Anong necklace? Tiffany & Company. Social. Oh, Na mayaman. may Mahalin. age. Na may age. Na may age. Oo. Kasi Hope yung name mo. Opo, age. Ayun. Tapos nabanggit niya kanina, Liza, na willing daw siya maghintay forever. Paghihintay mo ba siya ng ganong katagal? Or kailan ka ba pwede mag-boyfriend sa tingin mo? Kapag bumayag na si Tito OG. Kailan yun? Tito OG, kailan na? Si OG lang talaga yung ayaw. Ako, ayun, si Coach. Pag si OG tatanungin mo, 28 years old siguro yung gusto mo. Oo. Alaga. Pwede mo namang suwayin yung manager mo. So kung ikaw ba gusto mo na, Liza? Ano ba? Kung ikaw ang masusunod gusto mo na, pwede ka na sa tingin mo, ready ka na? Why not? Dati mabilis na hindi ang sagot mo, ha? Ngayon, nag-iisip na. Nag-iisip ka na, ha? Relax, isa sa pag-ibig. Wow! Joke lang. Ngayon, hindi pa naman. Touchy feeling. Oo. Hindi pa naman. Pero hindi naman matagal mo siyang paghintayin if ever. Hindi rin po. Ano talaga? Hindi ka matagal paghihintayin. So, oo. Saglit lang. Saglit lang. Next week, malalaman niya na yung joke. Wow! Next week na ba? Joke lang. Okay na ba, di mo? Next year pa, di ba? Opo, January. Okay. Basta po kayo. Oo. At tapos ikaw, mamaya na si Ken, ikaw, Liza, anong feeling na, yun nga, di ba, sobrang hit nung inyong teleserye together. Tapos, eto, kasunod agad yung movie. Pero this time, magbabayad na kasi yung mga tao, hindi na libre yung mapapanood, di ba? Mag 200 pesos na ang sine. So, mas kabado ba kayo dahil, yun nga, hindi nyo sure kung susuportahan pa rin to ng mga nanood ng Forevermore, di ba? Opo, syempre kinakabahan kasi people are going to pay to watch. And syempre when they pay, gusto mo, sulit yung, kahit ako, kapag nanonood ako ng movie, gusto ko sulit yung binayaran ko. So gusto ko yun din yung mararamdaman ng audience. And sana maraming manood para happy. Yun. Oo nga. Ikaw naman, Ken. Ikaw na. It's your time to shine. It's your time to shine. Ano